Mga kwentong pambata. Si Detective Ace, Ruptured. Ace! Ang pagbibisikleta ay kailangan na ilagay mo ang iyong mga paa sa pedal. Hindi, ito'y masyadong nakakahiya. Kalahating edad mo sila, matanda. Sige! Woohoo! Nagagawa ko! Nagagawa ko! Ace, tumingin ka! Ah! Ace! Ace! Ayos ka lang? Oh! Sinabi mo sa akin ang pagbibisikleta ay ligtas. Oo! Ang pagbibisikleta ay ligtas. Huwag lumingon sa likod habang nagbibisikleta. At ang pagbangga sa puno, kailangan mo ng doktor. Mukhang pangit ang twist na yan. May kilala akong doktor, dyan lang sa kanto. Siya ang gumamot sa kapatid ko. 3 buwan na ang nakalipas. Tapos sa akin, tapos sa pamangkin ko. Magaling siya. Aray! Pangalan ng pasyente? Ace! Ang detective na si Ace? Officer Lopez, bumalik ka. Ngayon ay aking kasamahan. Oh, relax. Ipahinga mo ang iyong mga kalamnan. Tilang may pinsala sa ligamento. Ngunit ang pinsala ay nangyari na. Sisiguraduhin namin gagaling ito. Huwag mag-alala. Ito ay gagaling at talagang mabilis. Magpagaling sa napakabilis na paraan. Gagaling ka. Kaya, isusulat ko ang gamot pampawala ng sakit at huwag mong gagamitin ang binti na yan sa loob ng 3 linggo. Ano? Pagbibisikleta? Huwag! Magmaneho na ang mga mata ay nakatingin sa likod. Ang pagmamaneho na nakatingin sa harap ay hindi mas ligtas. Ang mga tao ay patuloy na bumabagsak. Basta bumabagsak lang sila. 1 minutong nakatayo ka lang, sunod, boom, bumagsak ka na. Nakakabaliw ito. Kumusta? Siya nga pala. Ako si Dr. Drake. Mark! Sumandal ka sa akin, Ace. Iahatid ka namin. Ang pinakamatapang kong pasyente. Kumusta ang braso mo? Sa pagkakataong ito, hindi siya, Doc. Ako ngayon ang may sakit. Oh, ikaw? Paano? Ngayon, umupo ka at manatili sa lugar, okay? Dahil sa... Ace, panahon na para matuto ka ng magbisikleta. Ganyan ka. Ang hilig mong magtampo. Iyaking ka talaga. Paalam! Lumipas ang ilang araw at hindi na kinaya ni Ace na manatili sa bahay. Mark, sunduin mo ako. Kumusta? Aray! Mark, anong nangyari? Hello? Nag-alala si Ace at siya na mismo ang pumunta sa istasyon ng pulis. Ace, akala ko ikaw ay... Kalimutan mo na, nasaan si Mark? Oh, Mark! Ayun! Mark! Oo. Bisikleta? Hindi lahat ng sugat sa mundo ay nangyayari dahil sa bisikleta, okay? Kung ganon, ano? Koy! Parang masaya ito. Anong nangyari? Hinahabol niya ang lalaking ito na nagtangkang magnakaw sa isang tindahan at tinutukan ng baril ang lalaki. Maingat siyang lumapit na may dalang posas. Nang bigla siyang natumba at nadaganan ang kanyang braso ng motorsiklo ng magnanakaw. Agad na binalik ng lalaki ang posas na nahulog sa lupa at tumakas gamit ang motorsiklo. Tama na! Ngayon, sinong naging iyakin, ha? Isang masayang kasiyahan dito. Sir! Bali ang kamay at bali ang paa. Anong team ito? Sheldon, ikaw muna ang magpatrolya, pwede ba? Habang sila ay nagpapalakas, isang araw, may tumawag kay Ace. Dr. Drake? Kailangan natin magkita. Nawala lahat. Bawat huling sentimo. Diretso mula sa iyong locker dito? Ngayong araw na binuksan ko ito, walang laman.
Pumunta ako ng bangko at ang aking account ay walang laman. Nawala. At hindi mo inalis ang pera? Hindi! Sino ang gumawa? Walang record. Wala. Ang pera ay biglang naglaho. Wala kahit sa mga computer? Hindi. Detective Ace, lahat ng yun ay ipon ko. May balita ba? Noong nakarang linggo, ang talanay nagpapakita ng $589,000 at ngayong linggo, ang balanse ng account ay 0. Para bang isang multo ang biglang kumuha ng pera? Napag-isip-isip ko, Ace, hindi dapat ikaw ang magtrabaho ng kasong ito. Natatandaan mo? Pakiusap, Sheldon, kailangan kong magtrabaho. Hindi magagalit si Hepe, hayaan niyong tulungan ko kayo. Paano naging posible na ma-withdraw ang malaking halaga na walang naitala? Kung hindi ito kinuha na cash mismo, ngunit inilipat sa ibang account, At walang maipakita dito? Nabura na kaya ang dalawang naitala? imposible. Hindi madaling magtago ng bank account. May kasama itong account number. Lagda, lahat na tunay na dokumento tulad ng Citizen ID, Social Security Number at iba pa at iba pa. Walang magnanakaw maaaring maging lehitimo. Kung gayon, paano nawala ang pera? Ito ay katawa-tawa, walang bakas. Oops! Aray! Patawad, Mom. Hoy, mag-ingat ka! Ayaw natin ng isa pang taong mawawala sa puwersa na nakaplaster o anuman. Hindi ko alam kung anong nangyari. Bigla na lang bumigay ang tuhod ko. Baka dahil lang to sa kaso na ito. Oo, makikipagkita ako ngayon kay Dr. Drake. Hindi ko alam kung paano siya harapin sa totoo lang. Ace, gusto mo bang sumama? Oo, hindi nawala ang pera. Sigurado yan. Oh, Diyos ko! Ano bang nangyari sa inyo? Kahapon nabali ang kanyang binte habang sinasagip ang isang goal at ngayon bigla na lang akong nadulas habang inahabol ang bola. Hindi ko alam kung paano. Ang aking bukong-bukong bigla na lang napilipit. Dok, paganahin ang iyong mahika. Kami... Nasa loob ba ang doktor? Oh! Kumusta, Ginang Rogers? Kumusta ang iyong kamay? Mas mabuti na. Gusto ko lamang na bumalik lahat ng aking galaw. Oo naman, babalik lahat yan at malapit na. Gawin mo lang ang mga ehersisyo na sinabi ko. Magkikita tayo bukas? Oo naman. Siya may kasamang pasyente. Ibigay mo ito sa kanya, tatawag ako. Sige! Ang pera. Ano? May napapansin ka ba? Ulit! Ano? Kailangan ko lang umalis. Ace! Ace! Kumusta? Sheldon, kailangan mong gawin ito para sa akin. Ace! Ngayon, makinig ka sa akin ng mabuti, ha? Ace, kumusta? Nahanap na namin. Nahanap ang ano? Si Sheldon ay nagpapaikot ng mga bagay. At ibigay mo sa akin ang iyong balikat na walang bali. Anong nangyayari? Nahanap na namin ang pera mo. Natagpuan na namin, ngunit hindi ito ang buong halaga. Alam ko. Sa $589,000, dapat halos $378,000 ang nahanap mo? $377,500 para maging eksakto. Ano? Saan? Saan mo nahanap ang pera at saan napunta ang iba? Ang natitirang halaga ay makikita mo sa account na ito. Itali ang kanyang mga kamay upang hindi niya matap o mapitik. Ace, ano ang nangyari at paano mo nahanap ang pera? Ang tingin ng lahat kay Dr. Drake ay isang mahiwagang doktor. Ang kanyang mga pasyente ay mabilis gumaling. Napansin mo rin ba kapag ang isang pasyente ay pumunta sa kanya at kalaunan ang pamilya o mga kaibigan ng pasyente ay nasaktan din at binibisita siya? Pinakakatiwalaan nila ako. May sapat na tiwala sa'yo para sundin ang iyong mga utos? Ano? Napansin niyo bang lahat kung paano lagi may tumutugtog na musika sa kanyang klinika? Ngayon na binanggit mo ito, syempre, kaya ayon ay medyo maganda, hindi ba? Maliban na lang sa receptionist na palaging may suot na headphones or earplugs. Kumbaga, hindi niya gustong marinig ang magandang musika. Pati na rin ang physiotherapist na dumating doon ng araw na iyon. Siya rin ay may suot na earplugs at natuklasan ko karamihan sa mga pasyente ni Dr. Drake ay pumupunta sa kanya.
Anong gusto mong sabihin? May pumasok sa klinikang ito ilang gabi na ang nakalipas. Ano? Sinong gumawa nito? Ang pulis! At nakuha namin ito, mga tape ng iyong musika. At? Pinag-aralan namin ng mga tape at ang musika doon ay nasa 2 antas. Una, ang musikang malinaw naming naririnig at ang isa mas mababa. Sapat lang para umabot sa tenga ngunit hindi malinaw sa iba pang musika. Ang lakas ng loob mo! Kaya, tama ba kami? Pinapagaling mo ang iyong mga kasalukuyang pasyente at patuloy na nagmamaniobra ng pagkuha ng mga bago. Inyinhero ng mga bago? Isa lang nga lang kung anong uri ng mga pasyente ang pumupunta sa kanya at kung kanino. Mga pasyente na pagkatapos lang mahulog, isang pinsala na hindi inasahan sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Kung ang isang taong malapit sa iyo ay nagkaroon ng biglaang pinsala, otomatiko mong inaasahan na kung mangyari ito sa kanila, maaari ring mangyari ito sa iyo. Tama? Tama! Kaya ang isang pasyente at ang kanyang mga kamag-anak ay pumasok sa klinikang ito na may tensyon, naghahanap ng kapanatagan at handang magtiwala sa pinsala. Kaya, sa labas, ang musika ay nagpaparelax sa kanila ngunit nakatago sa ilalim ay ang salitang ito. Itaas ang tunog, Eddie. Nahulog. Di sinasadyang pagkahulog. Biglang pagkahulog. Nahulog. Sa kalye. Sa simento. Nahulog. Sa isang lugar na ito, inalis namin ang iyong sakit. Nahulog ka. Napagaling ka. Dito. Dito banda. Paulit-ulit na halos 30 minuto na ang pasyente ay nag-aantay sa silid-antayan. Ano? At upang idagdag dito, ang klinika ay puno ng walang malay na mensahe. Ano ang imumungkahi ng mga domino sa sinuman? Isa ay nahulog, lahat ay mahuhulog. Sikat na manlalaro ay nagsusuot ng proteksyon sa tuhod, modelo ng mga buto. Sa labas, wala namang abnormal. Ngunit para sa isang taong inaasahan ng biglang mahulog, pinsala! Isang subconscious na ugnayan. Eksakto. Dagdag pa dito, ang bawat maliit na detalye ng konsultasyon, Dr. Hastings. Isa siyang hipnotista? Na-record ni Ace ang kanyang konsultasyon. Sandali. Nakita ko na siya sa isang lugar. Sa bangko. Siya ay sumugod kay Sheldon? Oo! Nakita ko ang plaster sa kanyang kamay. At naisip ko, maaring siya ay isang pasyente dito. Tama ako. Kaya't pinadala namin siya sa kanyang sunod na konsultasyon na may spy camera. Sandali lang. Iminumungkahi mo ba na lahat tayo ay hypnotize para mahulog? Posible ba talaga? Posible ba talaga yun? Para gumana ang hipnotismo, ang isang tao ay dapat iminumungkahi. Halimbawa, alinman sa hindi napagtanto na siya'y na-hypnotize o nagtitiwala sa nag-hypnotize, ang parehong mga kondisyon ay natugunan sa kaso ni Dr. Drake. Una, ang mga pasyente at ang kanilang mga bumabate na iminumungkahi sa pinsala ay nakalantad sa mga walang malay na asosasyon sa waiting area sa pamamagitan ng musika at ng mga imahe. Pagkatapos ay pumasok sila sa consultation room na gustong magtiwala sa kanilang doktor, lalo na tinitiyak niya sa kanila ang mabilis na paggaling. Bawat bahagi ng video na ito ay step-by-step na hypnosis case study kung saan minumungkahi niya sa mga pasyente na sila ay gagaling at sa kamag-anak nila sila ay babagsak. Si Dr. Drake ay isang magaling na hypnotista. Tandaan, Mark, biglang nahulog, hindi alam kung anong nangyari. At Sheldon, ikaw din? Binalaan na kita! Pero paano ang tungkol sa nawawalang pera? Yung empleyado sa bangko ay kanyang pasyente? Na-hypnotize ko siya sa naunang konsultasyon niya sa akin upang magbukas ng bagong account sa pangalan ng aking ama. Ilipat ang lahat ng pera ko dito. Pagkatapos ay burahin ng 2 transaksyon sa mga talaan. Pagkatapos ay kalimutan ito. Pero si Ace ay nagukay sa aking account at sa aking pamilya. Sa palagay ko. Hay. Bakit mo ninakaw ang sarili mong pera? Nung sinimulan niyang gawin ang kanyang hypnotic trick sa inyo, pinalaan ko siya na huwag mangkulo sa mga pulis. Kaya naisip ko ang kaso ng isang peking pagnanakaw. At panatilihin nga bala ang iyong mga isipan sa mga pagitan na ito at bibigyan ako ng 10 o 20 bagong pasyente mula sa pulisya. Wala bang nagsabi sa'yo? Huwag mong guluhin si Ace. Para mo na rin inanyayahan siyang hulihin ka. Hindi mo maaaring gawin ang isang master hypnotist sa isang mahusay na detective. Magaling, Ace. Ito'y talagang kamangha-mangha.